So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto, pag-usapan natin itong pulis na nangingiyak-ngiyak na po ngayon. Nag-private account na po, mga minamahal, itong si Francis Steve Fontillas. Hindi na po talaga ma-search ang kanyang account. Tahimik na po, private na po, dahil nakasuhan na. Nung hindi pa nakakasuhan, ang lakas mag-dare. Mga minamahal, yan o, yung kanyang pagdi-dare. Pakita ko sa inyo Ito ko yung kanyang post. Ang sabi niya, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong niyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Ha ha ha. Yan o, napakalinaw ng kanyang post. And then, tingnan ninyo, nakasuhan nga, ilang araw lang. Diba? So, be careful what you wish for. Diba katulad, naalala ko lang kasi, be careful what you wish for. Totoo yan, mga minamahal. Kasi imagine yung mga DDS, ang sabi nila, ang tagal na ba ng ICC? Diba? Ginaganon-ganon na nga nila tayo. Hindi na yung pupunta yung ICC nyo, wala yan. And then, boom! Diba? Huli. Si Digong. Tapos may mga nagsasabi din sa amin noon, hindi yan may impeach itong si Sara. Nung nagrarally nga kami, pinagtatawanan nga lang kami, diba? Nilangaw, hindi yan may impeach. And then, later on, boom! Kaya nga, diba? Be careful what you wish for. Kasi, minsan, yung mga hinihiling nyo, nagiging wish granted. Diba? Kaya nga, be careful what you wish for. So, ngayon, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, itong si Mr. Fontillas, yan, isang awol na pulis, sa mga hindi nakakaalam, isa po siyang awol na pulis na nag-content na naka-uniform, ginamit ang kanyang uniforme, mga minamahal, ginamit ang kanyang uniforme para kung mayroon siyang care kay former President Duterte. Siguro gusto niya atang maging vlogger, no? Gusto atang maging vlogger ng mokong na to. Kasi ang sabi niya, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali ang utos mo sa akin, di ba parang gago? Mag-utos ba ng mali ang presidente? Nagtataka lang ako Kasi ang sinusunod ng mga pulis, if I am not mistaken, based on the Constitution, and yung mga pulis, political yan. Hindi dapat yan nakikiapid sa usapan ng politika. Dapat neutral yung mga pulis na yan. Diba? Ang pulis ay sumusunod sa rule of law, sa due process, and also sa chain of commands. So, sino ba ang chain of commands ng PNP? Walang iba, kundi ang presidente. Diba? Ay, may nag-message sa akin, Mima, patrolman yan Kaya pala, kaya hindi natatakot. Kasi pag patrolman, wala ka pang napapatunayan. Ay, diba totoo yun? Kapag patrolman, bagong ano ka pa lang sa serbisyo. Diba? So ngayon, wala kong pakialam kung patrolman siya, deserve niyang matanggal sa pwesto. Okay, tanggal naman talaga siya. Kasi nagbasa nga ako ng balita, kasi nga kinasuhan na nga tong pulis na to. Yan makikita ninyo mga minamahal. Pulis na vlogger kinasuhan dahil sa post sa social media. Okay lang, matanggal siya, deserve niya yun. Kaso ang problema, may kaakibat na kaso. Tapos makukulong pa kasi inciting to sedition ang kanyang ginawa. Diba mamaya, ipi-play natin yung video nitong pulis na nagbanta. Sa mga hindi nakakaalam, si Francis Steve Fontillas po ay naka-assign po sa QCPD. So ngayon, ito yung kanyang sabi, diba? Yan. Sabi niya, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali ang utos mo sa akin, di kita susundin. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero di ako sang-ayon sa ginagawa mo. Diyan tayo nagkakatalo. Diba? Diyan tayo nagkakatalo na hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo. Like, sige nga, paliwanag mo kung paano ka hindi naging sang-ayon sa ginawa ng presidente na nakabase lang naman sa konstitusyon ang ipinag-utos ng ating pamahalaan at ng ating gobyerno. Sige nga, ang nakakapagtaka dito, supporter siya ni Digong. Si Digong, we all know naman na mamamatay tao. Di ba, tumatanggap ba to ng reward money? I'm just asking. Mga minamahal. Di ba?
Ngayon, pakita natin yung video na nitong mokong na to. Tarantado kasi ito eh. O, para marinig ninyo mga minamahal. Ay, nako, nakakaloka tong si Indoy, oy. Hindi ka pa ng Pilipinas, kung mali yung nyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh, may tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit papapanood to ni Bongbong Marcos, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo itong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Nyo. Bakit? Ay, balik natin yung tanong, bakit? Pinapasahuran ka ba ni Digong? Hindi kasi, ganito yan mga minamahal. Yung kanyang binanggit talagang mga words na ginamit, pwede naman siyang magsalita, hindi sana naka-uniform. Uniform personnel siya eh. Talagang kinontent niya pa talaga na nakapulis siya, na naka-uniforme siya. Mali yun. Kasi unang-una, sinasabi ko nga sa inyo, yung pulis mga minamahal at political yan. Dapat, supposedly, neutral ka. 'Di ba sa mga nangyayari. At beside, ang pulis ay meron pong sinusunod na chain of command. Ngayon, sino ba yung chain of command ninyo? Walang iba, kundi ang presidente, 'di ba? So ngayon, kung ikaw ay wala pa namang napapatunayan at hindi ka patakot kasi wala ka pang pensyon, kasi patrolman ka, hindi mo ba inisip na yung sinabi mo ay leading to inciting to sedition? Kasi ito yan, mga minamahal. Pakita natin sa inyo Inciting to sedition talaga kasi nakasuhan siya eh. Wait lang. Pakita natin sa inyo. Inciting to sedition. Francis Fontillas. Tingnan ninyo mga minamahal. Ito Yan. Makikita niyo yung balita. Ang sabi dyan, a police officer who went viral online is now facing inciting to sedition complaint over his social media post in a response to the arrest of former President Duterte. The Philippine National Police said in a statement released, the PNP identified as the cop as patrolman Francis Steve Talion Fontillas. Diba? Binigyan talaga siya ng binigyan ang pangalan. Gusto mong sumikat viral cops faces inciting to sedition complaint over post after Duterte. Imagine, tama lang yan. 'Di ba? Tama lang yang ginawa sa kanya, deserve niya yan. Ngayon, I know that he will realize the consequences ng kanyang mga ginawa. Minsan kasi ang tapang kasi hindi nakukundina, hindi nako-call out, 'di ba? Ngayon na na-call out, I think nangangatog na siya. Kasi imagine, mga minamahal, naka-ano na yung account niya. Naka-lock na. Hindi mo na ma-search. Hindi na siya searchable. As of the moment, hindi ko na ma-search yung kanyang account. Nag-deactivate, I don't know. Kasi naghahamon nga siya, di ba? Hinamon niya. Fonts Stevie Vlogs. Kahit i-search, hindi nyo na ma-search yan. As of the moment. I don't know lang, mga minamahal. Kung baka mamaya i-activate niya ulit yung account niya na yan. Kasi itong paghahamon niya, di ba? I challenge you everyone. Kaya nga sabi ko, be careful what you wish for. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung may papakulong niyo ako. Nako, madaming gustong magpakulong sa'yo. Di ba? No one can ever bring me down, not even you. Ha, ha, ha. Yan. Kaya nga literal na challenge accepted. Kasi nakasuhan na itong lolo mo. Di ba? Nakasuhan at madaming nagsasabi, mga nag-reveal na mga kasamahan niya sa trabaho na dating awol pala yung taong yan. Kasi tinitreten niya mga minamahal itong ating gobyerno eh. 'Di ba patungkol sa paghuli kay former President Duterte, parang si PBBM pa yung may kasalanan. Bakit? Sino ba yung nagkaso? 'Di ba si Trillanes? At saka si Trillanes dumaan sa rule of law and due process yan. Idinaan sa tamang proseso yung kanyang ginawang pagkaso. Umabot nga po mga minamahal ng 8 taon. Si Trillanes yung nagkaso. Bakit kayo kay PBBM nagagalit?
Hindi ko naman sinasabing magalit kayo kay Trillanes, pero ang masasabi ko, yung ginawa ni Trillanes is a success. 'Di ba? Kasi siya yung lumakad, nilakad, ginawa, nagambala, lahat-lahat. Pero pinanindigan niya. And tingnan nyo, 'di ba? Tayo ay nakakahinga sa kanyang ginawa. 'Di ba? Tayo, nakaano din tayo. Nakakuha din tayo ng ano, kasi parang tayo yung kumakain ng fruits of labor ni former Senator Antonio Trillanes. Ako po yung pulis na suwail. Tingnan nyo. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno. Sa ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno. At sa organisasyon. Ako po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto ko yung parating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood pag sinasabi ko. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest. Diba? Pagdating sa gera. Diba pagdating sa gera, ano yung unang pinafront? Diba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy. Diba? Aminado naman siya, pulis sa Suwail. So, gusto niya atang sumikat. Gusto ata niyang maging vlogger. Wait lang, mga minamahal. May nag-message sa akin. Nasa labas na ba? Labas na ba? Okay, mga minamahal. Meron akong kakol ngayon. May tumatawag sa akin. I-end ko muna tong vlog natin. Alright, yun lamang po. Pahingin lang po ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.